Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay sa umagang ito ay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kapitulo 2, talatang 16. Ito ang sinasabi. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito? Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, Panginoon. Abutin mo ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan. Dahil ang iyong makapangyarihang kamay ang siyang makapagpagaling sa mga taong nananampalataya sa iyo, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, abutin mo, ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin mo sila, O Diyos. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang gawain ngayong umaga hanggang sa Sabado, Panginoon. Ang youth camp, Panginoon, ng aming mga kabataan, ng iyong iglesia. Naway mahubog sila sa iyong mga salita upang sila, O Diyos, ay makapagdesisyong maglingkod sa inyo. Pumasok sa seminaryo upang maging pastor. Piliin mo sila, Panginoon, kung sino-sino sa kanila ang iyong kagawing propeta, tagasunod, at tagapagturo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, marami pong salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ilaw ng sanlibutan. Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Huwebes. Ilaw ng sanlibutan. Sino ba ang ilaw ng sanlibutan? Ang Kristiyano ang ilaw ng sanlibutan, at mahalaga na may paramdam ito sa mundo habang nabubuhay dito. Kung ikaw ay Kristiyano, kaibigan, kung nagtitiwala ka kay Jesus, maging ang iyong kaligtasan, ikaw, kaibigan, ikaw ay ang asin at ilaw ng sanglibutang ito. Hindi sinabi ng Diyos na patatagpuan ang ilaw kina Aristotle, plutocrats,
technocrats, artists, or scientists. Kayo nga, mga nagtitiwala kay Kristo, kayo lamang ang ilaw ng sanlibutan ito. Ang liwanag ay kailangang kakaiba. Bakit inilagay ang Kristiyano sa mundo? Upang magbenepisyo ang mundo, at mangyayari lamang ito kung magliliwanag ang kanilang ilaw. Kung ang mundo ay nagmumura at ang Kristiyano ay nagmumura, ano ang kaibahan? Kung ang mundo ay magsinungaling at ang Kristiyano ay magsisinungaling, ano ang kaibahan? Kung ang mundo ay hindi tapat sa trabaho at ang Kristiyano ay hindi tapat sa trabaho, ano ang kaibahan? Kung ang mundo ay reklamador sa boss at ang Kristiyano ay reklamador din sa boss, ano ang kaibahan? Kung ang mundo hindi mahal ang kanilang asawa at ang Kristiyano ay hindi mahal ang kanilang asawa, ano ang kaibahan? Kung ang mundo ay nagdidiborsyo at ang Kristiyano ay nagdidiborsyo, ano ang kaibahan? Kung ang mundo batugan at ang Kristiyano ay batugan, ano ang kaibahan? Hindi natin mabibenepisyuhan ang mundo kung ginagawa natin ang ginagawa ng mundo. Ang bawat Kristiyano, mga kaibigan, ay dapat ipakita ang ilaw ni Jesus sa sanlibutan. Ano nga ang ilaw na ito? Ito ang ilaw ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, kaalaman ng Diyos, kagalakan ng kaligtasan at ang liwanag na nagniningning sa kadiliman. Ang ating layunin ay maging ilaw ng sanlibutan. Ang pagniningning ay hindi pwedeng tanggihan, mga kaibigan. Ang pagniningning ay hindi pwedeng pagtanggihan. At ang pagniningning katulad ng asin na kilala sa kaalatan. Ang liwanag sa pagniningning at ang pagniningning na ito ay hindi mo pwedeng tanggihan. Kung ikaw ay Kristiyano, kaibigan, pagniningin ang iyong pakay, ang tangi mong pakay dito sa mundo. Ayon sa 2 Korinto 2:16, sa pamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakilala kay Kristo. Nakita mo na ba ang katotohanan na yan sa iyong buhay, kaibigan? Marami ang hindi lalapit sa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Ngunit ang ilan ay lalapit sa liwanag sa pamamagitan, tanda natin, sa pamamagitan ng ating liwanag.
tungkulin ng ilaw. Paano natin ginaganap ang ating tungkulin bilang ilaw? Una, mga kaibigan, nahayag sa pamagitan natin ang katotohanan ng kasamaan. Ang masama ay patuloy sa pagsama at walang alam patungkol sa kabutihan. Sabi sa Efeso 5, talatang 13 hanggang 14, ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at ang naliliwanagan at nagiging liwanag. O, tanda natin na, ulitin natin. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan at ang naliliwanagan at nagiging liwanag. Pangalawa, si Jesus bilang liwanag ng sanlibutan. No? Bilang liwanag ng sanlibutan. Inihayag ang kabulukan ng sanlibutan. Anumang tinatangkilik ng tao ay tinuturing na masama sa liwanag ng kaligtasan. Ito ang katotohanan. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang mundo ay madilim dahil sa kasalanan at ang tao ay masama. Dahil dito, ang kasamaan ng mundo ay nahayag dahil sa liwanag ng kaligtasan mula kay Kristo. Mahal ni Kristo ang mundo, mga kaibigan. No? Mahal ni Kristo ang mundo. Na kahit ang mundo ang nagpapako sa Kanya doon sa krus. Ngunit kahit na ang mundo ay masama at patuloy mang mahayag o mahayag ang karumihan nito, ang liwanag ng kaligtasan ni Jesus ay magiging daan upang ito ay maging malinis. Ang liwanag ang magtuturo ng daan palabas, di ba? O kapag tayo ay naliliwanagan o maliwanag ang ating nilalakaran, diretso tayo, wala tayong pangamba na tayo ay mahulog sa kanal, di ba? Pero kapag may liwanag, mga kaibigan, may guide tayo. Nakikita natin ang ating patutunguhan, di ba? Hindi lamang upang ituro ang daan palabas, kung hindi upang bigyan, upang bigyan ng pag-asa ang walang pag-asa. At higit sa lahat, mga kaibigan, higit sa lahat, kaligtasan sa hindi pa mga ligtas. Di ba? Kapag tayo naliliwanagan, ligtas tayo sa lahat ng panganib. Kaya nga, si Jesucristo ang ilaw ng sanglibutan. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Binibigyan niya tayo ng kaligtasan. Paano ba magliliwanag ang isang Kristiyano? Paano ba natin pagniningin ang ating liwanag sa hindi naniniwalang mundo? Sa pamumuhay, sa pamumuhay ayon sa kaligtasan ni Jesus. Ibig sabihin, mga kaibigan, tayo ay mamumuhay na hindi umaayon sa mundo. May kabanalan at sa makabibiblia na pamamaraan. Ibig sabihin, tinatanggihan natin ang gawa ng mundo. Ibig sabihin, mga kaibigan, namumuhay tayo ng may kapuspusan ng banal na espiritu.
Tandaan natin, mga kaibigan, tayo ay namumuhay bilang ilaw at asin ng sanglibutan. Hindi upang maibigay sa atin ang ningning na meron tayo, ito ay higit sa lahat upang mapapurihan ang Ama sa kalangitan. Bilang Kristiyano, lagi natin tandaan na tayo lamang ang ilaw at asin ng sanglibutan ito. Tayo bilang tagapagdala ng pangalan ni Jesucristo dito sa mundo, tayo ang pag-asa, mga kaibigan, no? Tayong mga Kristiyano, tayong tagasunod ni Kristo, ang pag-asa ng mundo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Nawa ay patuloy nating nasain na maging kakaiba sa mundong ating ginagalawan. Nang ang mundo ay magbenepisyo ng liwanag na taglay natin at nang higit sa lahat mapapurihan ang Ama sa kalangitan at si Jesus ang tangi nating tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming dalangin na bigyan mo kami ng lakas at tapang na gumawa at kumilos upang tamasahin ang aming mundo, ang biyaya ng paghilom at kagalingan. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamagitan ni Kristo Jesus, ang nagliliwanag buhat sa amin, o ang nagliliwanag buhat sa liwanag, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen at amen.